Alam niyo bang may isang pamilyang nakaranas ng kababalaghan matapos silang gamitin ng Ouija board? At nag-umpisa ang lahat matapos silang kausapin ng yumao nilang ina sa basement. Ito ang true creepy story ng Bowen's Family Basement. Simulan natin to. Nangyari ito sa Pepperell, Massachusetts noong 1986. Si Frank Bowen ay isang ama na nawalan ng asawa dahil sa cancer at naiwan para alagaan ng kanyang dalawang anak. Si Tina na 15 years old at si Karen 9 years old. Dahil mag-isa na lang siyang provider, madalas siya magtrabaho hanggang hating gabi, kaya tuwing umuwi siya, tulog na ang mga anak niya. Nagumpisa ang kababalaghan matapos nilang gawin ng isang bagay. Nangyari ito noong October, nang pumunta ang magkapatid sa basement at dinala nila ang isang Ouija board. Ang Ouija board o kilala din sa tawag na Spirit of the Glass ay ginagamit para makipag-ugnayan sa mga espiritu. May mga letra, numero at salitang oo at hindi. At kadalasang ginagamitan ng baso na gumagalaw umano sa gabay ng espiritu. Which is sa sobrang pagkamis nila sa nanay nila, tinry nilang gamitin yun para makausap nila. Pero kahit ilang beses nilang ulit-ulitin, wala sila nakukuhang response o pagpaparamdam ng nanay nila. So inisip nila na talagang wala na ang mama nila at natulog na lang that time. Nang biglang may narinig silang tunog na kumakatok. Nung una, inisip lang nila na baka normal na tunog lang, tulad na nagbabangga ang sanga ng puno or natural na pangyayari. Pero habang tumatagal, paulit-ulit yung tunog hanggat sa naisipan nilang tignan kung sino or ano ang pinagmumula ng tunog. Napaisip sila that time na baka ang nanay nila ang gumawa ng tunog. Kaya nung nakarating sila sa pinto ng basement, tinanong nila, "Ma, ikaw ba yan?" And kumatok ito, pero hindi pa sila nakontento that time. Nagtanong pa sila, "Ma, kung talagang ikaw yan, kumatok ka ulit." So syempre, may kumatok na naman. This time, sure na sila na nanay nila ang kausap nila. Naisip nila na gumana nga ang Ouija board. So pagdating ng papa nila, sinabi agad ng magkapatid na nakipag-communicate daw ang mama nila sa kanila. Pero syempre, hindi naniniwala si Frank. Alam niyang kalokohan lang yun. Baka dahil sobrang pagkamis ng magkapatid sa nanay nila, is kung ano-ano na lang naisip nilang gawin para makalimutan yung pangyayari. Kaya hinayaan lang ni Frank. Inisip niya din na hindi naman siguro makakasama yun. Para na rin daw yun sa ikakasaya ng mga anak niya. Pero habang tumatagal, lumalala yung nangyayari. At hindi lang sa basement nanggagaling yung mga pagkatok sa bahay. Lumilipat na sa kusina, sa sala, tapos minsan sa mismong cabinet ng magkapatid. Pero ang masaklap dito, yung magkapatid lang ang nakakarinig ng tunog. And this time, natatakot na yung magkapatid. Iniisip nila na mukhang hindi yung mama nila yung kumakatok. Baka daw bad spirit yung naipalabas nila. Ang weird dito, pag dumadating yung papa nila, tumitigil yung mga pagkatok. So pag nagsusumbong sila, syempre napapaisip yung tatay nila na gawa-gawa lang nila ang lahat. Ilang weeks yung lumipas at paulit-ulit pa rin yung pangyayari. Dumadating sa point na ayaw nang umuwi ng magkapatid sa bahay. Ang ginagawa nila is natutulog sila sa kaibigan nila or sa kakilala nila. This is the time na sobrang paranoid na rin ng magkapatid. Hanggat sa naisip nila na patunayan sa tatay nila yung nangyayari. So naglakas loob sila na bumaba sa basement at tignan kung sino or ano yung pinagmumula ng tapping sounds. Pero hindi sila nagtagal. Feel kasi nila is sobrang mapanganib dun sa basement. So dali-dali silang umakyat. Pero nagulat sila nung makita nilang isang sulat sa pader na hindi nila napansin nung bumaba sila na parang, "I'm in your closet. Come find me." Agad silang tumakbo sa kapitbahay nila at sinabi nila ang lahat na nangyari. Nakiusap sila na hintayin nila ang tatay nila bago sila bumalik. Pagka-uwi ni Frank, agad siyang tinawag ng kapitbahay nila. Sinabi niya na may kakaiba raw sa bahay nila at dahil doon, nagpanik ang mga anak niya at napunta sa bahay niya. Agad na in-explain na magkapatid ang nakita nila, pati yung sulat na dugo sa pader. Kaya pumunta yung father nila para tignan yun. Pero nang makita ni Frank, napag-alaman niya ang sulat sa pader ay hindi dugo, kundi ketchup lang. So naging malinaw sa isip ng papa nila, nakakagawan lang nila ang lahat. At dito na medyo naiinis si Frank. At ipina-counseling niya yung mga anak niya. Agad namang pumayag yung magkapatid. Pero malinaw na alam nila na hindi sila ang may kagagawan ng sulat na iyon. After ng counseling, tumigil daw yung mga pagkatok sa bahay nila. And naisipan nila na lumabas this time at magbanding sila together. Pero pagka uwi nila sa bahay nila, napansin agad ni Frank na bukas yung ilaw sa loob. Isang bagay na alam niyang hindi nila ginawa. Tapos pagpasok nila, nakakalat yung mga furnitures. Pumasok sila ng dahan-dahan sa loob. This time, nagtataka na si Frank at alam niya sarili niya na hindi ginawa ng anak niya ang mga nangyari. Agad niyang napansin ang nakasulat sa pader.
Nakasulat ito gamit ang shaving cream. Marry me? Of course nasindak si Frank at nagtataka. Pero bago pa man siya makapag-isip, may narinig siyang tunog sa gilid niya. Nang lingunin nila ito, bumungad ang isang lalaki na nakasuot ng dress ng namayapa niyang asawa. Naka-clown makeup at ang mas nakakatakot, may hawak itong palakol. Inutusan ng lalaking ito ang mag-aama na umakyat sa kwarto. So syempre, agad nila itong ginawa. Pero bago pa man makasunod ang lalaki, agad na nilak ni Frank ang pintuan sa kwarto. Luckily this time, nakatalon ng isa sa magkapatid sa bintana at agad na nakahingi ng tulong. Dumating naman kaagad ang mga pulis. Pero masaklap dito, wala sila nakitang salarin or yung lalaking sinasabi ni Frank. Pero naiwan niya yung palakol. Lumipat muna sila ng tirahan that time. Baka daw kasi sila balikan at nangako ang kapulisan na imomonitor nila ang property nila. After ng ilang araw, bumalik si Frank para kumuha ng gamit sa dati nilang bahay. Dito niya napansin na parang may sumilip sa bintana at biglang nawala. Inisip dito ni Frank na baka yung mga pulis yun, kaya minabuti niyang hindi pumasok. Baka kasi magkagulatan sila and pwede siyang mabaril. Tumawag muna siya this time sa mga pulis para sabihin kung kasamahan ba nila ang nasa loob ng bahay. Pero doon na siya nagulat. Umalis na daw yung pulis doon kanina at on the way na ang kapalitan niya. So ibig sabihin kung sino man ang nasa loob ng property niya is hindi ang pulis. Ilang minuto ang lumipas, agad naman dumating ang pulis. Agad niya itong sinabi na may nakita raw siyang tao sa loob ng bahay. Dito na nagulat ang lahat. Pagpasok nila sa loob ng bahay, sobrang gulo. Nagkalat na naman ng mga furnitures. Tapos may nakatusok na kutsilyo sa mga family pictures nila. Ang masaklap dito, nakatusok ang mga kutsilyo sa mukha ni Tina or Karen. Tapos may nakasulat na, "I'm going to kill you, Tina." Agad naman na tumawag ng backup ang pulis. Dumating din naman sila agad. And na-realize ng pulis na totoo nga ang sinasabi ng Bowens family. Sa tagal ng paghahanap nila, wala sila nakita kahit saang parte ng bahay. Hanggang sa isang pulis ang napasandal sa washing machine sa basement. Nang biglang gumalaw ito, sa likod ng washing machine, mayroong butas. Sa butas na iyon, nakita nila si Daniel LaPlante, isang 16 years old na lalaki at kaklase ni Tina. Ilang buwan na nakakalipas, nagkagusto si Daniel kay Tina at nireject siya nito. Kaya niya naisipan na pumunta sa bahay ng Bowens. Lahat ng mga kababalaghang nangyayari ay dahil kay Daniel. Nanirahan si Daniel sa bahay ng Bowens sa loob ng 6 months. Tumira siya sa pagitan ng pader ng bahay. Sabi pa niya, pinapanood daw niya na natutulog ang magkapatid. At pagdadating daw si Frank, nagtatago siya ulit sa pader. Ito rin ang dahilan kung bakit walang naririnig si Frank na mga katok. Inaresto naman agad si Daniel LaPlante that time. Pero 10 months later, nakalaya siya dahil nagbayad siya ng piyansa. Pero this time, inatake naman niya ang Gustafson family. Sa kasamang palad, 3 sa 4 na member ng pamilya ang pinatay ni Daniel. Until this day, nakakulong pa din si Daniel at binansagan siyang isa sa pinaka-psychotic inmates sa buong mundo.